Okay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat sa buong mundo na nakasubaybay po sa ating programang Lady in Action. Ang pamagat po natin ngayon, ang itatakil natin ay tungkol po sa agrarian reform. Ano po? Kasi may dumating po na sulat dito at ang tagal naka-stack ito sa post office. Kahapon lang dinala dito sa sa akin kasi kasabay ako dahil yung bang itong lupang ito kasi Mr. Medjabillo, wag kang sinungaling, no? Bakit ba kung sino yung mga nasa puder, kung sino yung mga dapat mong asahan na dapat kakampi ng mga mahihirap, yung pa ang mga sinungaling ka no? Pakatapos mong ipahiya si Manuel Pahe, pati ako, sinigawan mo doon at binastos mo sa harap ni Fruto, ang paro na pumalit kay Olaires. Kay Olaires pa to, nakasong ito. Bakit ka nagsinungaling dito, Para malinaw, titingnan pa natin ng iilawan pa natin ang sinasabi mong na na nag-complain ng dated 17 October 2014, 2014 pa, filed by, nakasali ako, Lady Nanyos and si Manuel Pahe against Yul Medjabillo, Senior Agrarian Reform Program Officer of Department of Agrarian Reform, Provincial Office Sorsogon. Ang galing, Eto, nag-complaint daw kami na itong si Medjabillo na ito, no? Ano bang pangalan mo? Na Si Yul Medjabillo, na kami daw ay dito nakalagay na they allege further that the person complained of shouted and displayed an arrogant behavior towards dito sa amin, no? Totoo naman ito. Bago naman sana ito na i-dismiss ninyo dyan sa pinaka-central office, dapat magkaroon po kayo ng investigasyon. Sa Legazpi po, dumating doon kami, kasama ako ni Manuel Pahe, kasi hindi ko yan pwedeng pabayaan dahil kung iisipin sa tapat-tapatan na salita, Manuel Pahe is kulang knowledge about this matter. Kaya nga pagdating namin sa Legazpi, tarantado din itong De Leon na ito na na legal officer din diyan sa region. Sasabihin pa, kanina pa nagantay dito si Medjabillo, pero wala doon sa logbook at nagsabi sa amin doon ang tao doon na naka-assign na babae na hindi naman po pumunta dito si Medjabillo. Tapos sasabihin nyo sa itaas nung tayo'y nag-uusap-usap na doon, kanina pa nagantay, umalis na kasi hindi kami maantay. Bakit galing lang ba kami diyan sa tabi ng opisina ninyo? Galing pa kaming Sorsogon, of course. Mag-aaksaya ng panahon papunta pa diyan, ang tagal-tagal ng biyahe. Wala namang kaming sariling sasakyan pareho ninyo. So sana naman, bago kayo mag-dismiss ng kaso, imbestigahan ninyo kami. Wag naman tayong kumukabaro natin, kumuka-opisina natin, ililibre natin sa kompromiso. Ibig yung sabihin, yung pagsisigaw-sigaw sa amin, yung pagsasalita na akala mo kung sino sa harapan ni Fruto ng paro. Isa din ito si Paro no? Imbis na magsaway, imbis na patunayan na mali ka naman talaga, Medjabillo, kasi dapat ini-entertain natin ng mabuti ang ating mga recipient or ating mga mga kliyente or something ganon. Pero bakit? In-entertain nyo ba kami ng mahusay nung nagtatanong na si Paro? Akala mo kung sino ka Pinahiya mo pa ako doon. Nung una, baka hindi mo naalala, Mr. Medjabillo, na ang sabi mo, i-secured mo ako ng mga papeles ng kumpleto, Lady in Action, kasi kilala mo ako na taga-radyo. Kasi itong nagmura ka pa nga no? Minura mo pa itong mga nanay nito nila Pahe Nasabi mo, itong mga taong ito, nagmura ka na grabe ang mga pasaway.
Ang tagal na nitong kasong ito. So, i-secured mo ako, sabi, at ng mga papeles para mawala na ito diyan sa mga anak or heirs ni Venancio Espela. Kasi si Venancio Espela, yun ang may hawak ng lupang yan noon, CLT na tinatawag. Inaward ng mga Marcos noon ang mga land reform, di ba? So, pagkatapos sabi nito ni Medjavillo, tulungan mo si Manuel Paje kasi yan ang nakaposisyon diyan para hindi ma-disqualified at hindi masayang yung pagpetisyon namin. Huwag kang magsisinungaling, Medjavillo, alam mo? Magsinungaling ka sa harapan ko. Sinabi ko sa'yo. Kasi hindi maganda sa isang taong katulad mo na kay tanda-tanda na andyan pa ang kasinungalingan na imporma. Hindi maganda ang taong sinungaling kasi hindi ka na paniniwalaan ng tao. Katulad ko, ano ang sabi mo? Secured all papers. Hindi yan magtatagal. Sabi, makukuha namin yan. Basta sabi, suportahan mo si Manuel Paje, huwag umalis doon sa lugar na yon kasi siya yung nakaposisyon para hindi masayang ang petisyon natin. Sustiniran mo. Ibig sabihin ng sustiniran, di ba? Mamalagi ako doon sa sa bagay na yon, na issue na yon para yung mga papeles i-secured ko para madali ang petisyon ninyo. Then nung nagkalaon-laon na, sinabi ninyo na wag na nating i-continuous ang pagbayad kung magbabayad si Manuel Paje sa lupang ito ng buwis, wag nang magbayad at i-clear muna natin. Ibig sabihin, linisin natin para panibago. Yung pala, lilinisin nyo kasi, ano ang gagawin nyo? Ibebenta nyo. Kahit sino nakabili, o diba? Nasaway ninyo ito, si Bautista, na binili kay nasaway ninyo si Guyala, na bumili nito. Kaya, yan ang sinasabi po natin. Kung napapanood po ito ng lahat at napapanood ng Central Office ng Agrarian Reform, bago po sana kayo mag-dismiss ng kaso ni Medjavillo, pag-aralan nyo ng mabuti, lalo po ito si abogado na Attorney Lucius John G. Malse, sana naman po pag-aralan nyo ng mabuti kasi abogado kayo. Hindi nga kayo nag-imbestiga dito sa amin kung ano ang punot dulo. Paniniwalaan nyo si Medjavillo na hindi totoo dahil kulang kami ebidensya. Bakit? Alam ba namin na ganun ang gagawin doon? Ang ganda-ganda ng sadya namin? Alam ba natin kung gagawin sa amin yon ni Medjavillo na pangbabastos doon? Pagsisigaw-sigaw? Di sana kung alam kong ganun ang gagawin, di sana hinanda ko yung cellphone ko para nakunan ko ng video. Yan ang mahirap sa inyo. Kumo kabaro ninyo, kinakampihan ninyo kahit mali. Kaya, hindi naman dapat sisihin ang mga NPA. Kasi, ang mga NPA rebelde because ang gobyerno hindi patas. Yun po, tama po. Kaya yun ang sinasabi natin Kaya sana naman ito. Kaya, in-on the air ko to dito sa YouTube because masyadong hindi na maganda ang ginagawa ninyong mga nakaupo dyan sa upuan ninyo. Kung hindi kami, hindi ang tao, wala kayo dyan sa upuan ninyo na mga nagsisweldo, lalo dyan sa agrarian. Ayoko ng sinungaling na tao, kaya naiirita ako dito Sa totoo lang. So sana naman, no? Pero hindi ka naman abogado kasi you are only a legal officer. Hindi ka naman attorney talaga, no? So kaya, ang gusto ko sabihin, huwag ka lang sinungaling. Yung pagsisigaw-sigaw mo, huwag kang sinungaling. At ang haba na ng panahon, bakit ngayon lang ito? Bakit ngayon lang kayo umaksyon nito? Agrarian reform. Mag-imbestiga kayo dito sa bulan. Yan ang ginagawa ni Medjavillo. Binibiding ang mga CLT dito, binibiding para ibenta. Huwag kang magsisinungaling kasi kung hindi totoo ito, nasasaway ninyo ngayon ito. Tagalabas, hindi nga kaano-ano ng mga espela, pero naandito, binili ang rice field. Diba? Ipinaglalaban ito dito. Pagkatapos, kinakampiyan ninyo, nakasaway kayo. Maglagay kayo ng tarpaulin sa itas ng kahoy, pagkatapos pagkagabi nawala.
Anong klase ito? Ipinagbilikan guyala. Akala ko ba bawal ang pagfragmentation, bawal ang pagbenta, bawal ang pagprenda? O bakit ninyo kinukonsinte? Kaya ngayon ang mahirap sa inyo. Tapos ngayon ang resulta, Attorney Malse, dismiss ang kaso, sasabihin pa dito, in-invite kami dyan sa dyan sa Maro. Ano ang imbitasyon na ibinigay sa dito hanggang ako meron? Imbitasyon ngayon dumating, ngayon mismo na andyan sa Maro? O paano ako na taga-gubat ako noon? Paano ako makakapunta? Dumating ang sulat ngayon tapos na andito na ngayon? O sinasadya para hindi ako makadalo? Buti nga, nakita ni Manuel Pahe kasi galing daw siya sa palengke, nakita na may taga-region na andon sa sa office ng Agrarian Reform sa Bulan. Kaya inosyoso niya. Pagkatapos, sasabihin nyo, hindi kami umattend. Anong akala nyo? Superwoman, Darna, para pag ganyan, paglunok ng bato na andyan sa pwesto, na andyan sa kinaroroonan ninyo? At saka isa pa, dumalo kami sa Legazpi, kasama ako, nag-aksaya ako ng panahon, maski may trabaho ako. Just to support Manuel Pahe kasi yan ang idunulog niya sa akin sa programa ko sa radyo. Kaya full support ako kasi alam kong tama ang ginagawa niya. Pagkatapos, pagdating namin sa Legazpi, sino ang kaharap namin? Si De Leon, na legal officer din daw ng region. Isa pa itong tarantadong ito. Ha? Alam mo kung kung wala lang akong respeto at kung wala lang akong pinag-aralan, ha? Kasi dapat gamitin niyo yung pinag-aralan niyo eh. Bastos ka rin eh, no? Pinipilit si Pahe magsalita. Sabi ko, sige, sabihin mo ang totoo. Nung sinasabi ang totoo, pinipigilan. Sabi ko, teka muna. Bakit mo pinipigilan magsalita si Pahe? Teka, hindi ganyan. Sabi ko, pabiluhin mo. Pakinggan mo ang sinasabi ng isang tao. Anong sinabi niya sa akin? Ginanyanan niya ako ng papel sa sa mesa. Sasabihin niya, kapag sumigi ka pa, ng kasisiksik at kasasali sa usapan, palalabasin na kita. Well, sabi ko, bakit hindi ba ako pwedeng sumali? May sulat ako galing dito. O natural, sasali ako. Anong sabi niya? Lumabas ka na. Sabi ko, sige, kung palalabasin mo ako, palalabasin ko si Pahe. Anong sinabi niya? Walang lalabas, Pahe. Palabasin mo siya. Sabi ko, siyempre, por delikadesa, dahil babae ako, gusto ko nang sapukin kaya lang, ayoko ng kompromiso no? Sabi ko, sige, kung lalabas ako. Nagpakabait pa ako doon. Di lumabas. O, labas ako. Si Pahe pinaiwan niya. Pagkatapos, paglabas ni Pahe, tinanong ko doon, habang wala pa si Pahe pagbaba, tinanong ko sa ibaba kung pumunta si Medjabillo. Wala po, ma'am. Hindi po dumating si Medjabillo. Tapos, sinungaling din itong si De Leon. Nasabi kanina pa nagantay, kaya umalis na dahil may pupuntahan pa. Na natagalan sa kaaantay nyo. Nasa oras ang dating namin. Dahil taga-media ako, alam ko ang oras. Kung paano mag-adjust ang isang tao para makarating ng tama. Or 5 minutes or 30 minutes before the time ng schedule dyan sa appointment na yan. Tapos sasabihin mo, hindi dumating, kanina pa ng kaantay, hindi pala dumating. Nung bumaba si Pahe, sinabihan ako ni Pahe, ano sabi ko ang resulta ng pag-uusap nyo? Ang tigas ng ulo mo, hindi ka bumaba. Kasi alam kong i-corner nyo Ha? Ayaw ko yung magsalita nang naandun ako Anong sabi ni Pahe? Pinapirma ninyo ng blanco na papel si Pahe. Kung hindi ka tarantado, pareho kayo ni Medjabillo. Huwag nyo akong aanin kasi alam ko ang tama, alam ko ang mali. Isa din ito si Fruto. Ang mali sana. You are the head of Agrarian Reform in Sorsogon. You are paro. Dapat ikaw ang umawat doon kay Medjabillo. Hindi nyo hinayaang sinigaw-sigawan kami. Nagsipagtinginan nga ang mga empleyado sa labas. Tapos sasabihin nyo dito sa sulat na ito, hindi totoo. Pare-pareho na ata kayo ano? Kaya walang mawala,
hindi nawawala ang rebelde sa Pilipinas kasi hindi fair ang laban sa isang taong mahirap at sa isang taong nakaupo dyan. Kumo kapareho nyo, kaempleyado nyo, ililigtas nyo sa mali. So sana naman magpakaayos tayo, no? Sana naman ayusin natin ito. Engineer Malse, Attorney Malse, sorry. Sana mag-imbestiga ka muna. Dinismiss mo ito, walang investigasyon na kinundukta ka dito sa amin. Me and Pahe, dapat nagkondukta ka ng investigasyon. Bago kayo nagdesisyon na i-dismiss ninyo ang kaso kay Medjabillo. So sa susunod mga kaibigan, ipakikita ko sa inyo ang rice field na binili ni Bautista na tinolerate ng agrarian reform dito sa Bulan. Tinolerate ng agrarian reform sa probinsya ng Sorsogon. Tapos, pinapaalis dito si Pahe kasi ito daw na lupa na ito ay binili na. Nagpatotoo si Olaires. Olaires is one of the petitioner versus doon sa mga heirs ni Venancio. Ako yung tumulong kay Pahe, si Pahe, apo ni Venancio. Tumulong si Pahe, tumistigos because of me, nasabi ko para mawala itong problema na. At kung sino ang nakatayo dito na bahay, yun ang papayagan na ng rice field. Kasi si LT to eh. Pagkatapos ngayon, gaganyanin ninyo. Tapos July 14, 2014. Ano na ngayon? 2022. Bakit ang tagal? Sa tinagal-tagal, bakit sa panahon ni Marcos lumabas ito? At bakit sa tinagal-tagal, hindi ninyo nakumpleto ang investigasyon para maging tama ang desisyon ninyo? Mga kaibigan, abangan nyo po ang pag-picture ko ng rice field na ito, no? Ipakikita ko sa inyo kung gaano nangyari ang korupsyon. Medjabillo, wag mo akong hamunin. Kasi marami nang nagsusumbong na ikaw ganyan ang ugali mo. Akala mo kung sino ka. Pagkatapos maraming nagrereklamo, may kinukuhang lupa, pero kinakampihan mo pa yung kumukuha pa ng lupa doon sa maliit na ano na yon. Dahil wag mo akong piliting magsalita. Bastos ka. Kaya wag mo akong hamunin, Medjabillo. Ha? Sinabi ko sa'yo, nagpapakatao lang ako. Kasi tao ako. Well-disciplined ako. Sa ginawa mo nga sa akin, wala akong sinagot sa'yo. Kundi sabi ko, attorney pa nga kita, hindi ka naman pala attorney eh. Sabi ko sa'yo, attorney, sana magkaintindihan tayo. Kasi hindi naman pwede. Anong sinagot mo sa akin? Hindi pa ako natatapos magsalita. Hindi ganon, kasi ganon. Yan ang style mo eh. Tapos ngayon, i-denied mo? Medjabillo, bistado ka na, no? Nagbibiding kayo ng mga CLT na kinukuha ninyo. Kaya wag mo na akong hamunin. Kasi kapag nagharap-harap tayo, sasabihin ko ang totoo. Lalo ang mga tao na ginawan mo rin nito na walang lakas magreklamo. Kung kami nga nagreklamo ay mamidya, pero nagreklamo doon si Manuel Pai, sinamahan ko. Pero ito pa yung resulta, dismiss ang kaso. Walang kondukta ng pag-iimbestiga? Hindi kami tinanong? Sasabihin pa, tinanong kami? Nasaan? Kaya ayusin ninyo. So, mga kaibigan, abangan nyo ang pag-picture ko dito ng ipakikita ko sa inyo, maybe bukas or another day. Basta hindi maulan. Ipipicturean natin, bibidyohan natin ang rice field na pinagbili nila sa isang Bautista na taga Pampanga. Maraming salamat po at sana ay ma-update kayo. So, click the notification and please subscribe para po na-update tayo at nalalaman natin kung ano ang nangyayari sa probinsya ng Sorsogon at kung ano ang nangyayari sa lahat sa buong bansa.
So maraming salamat po. God bless us all and I love you all. Bye-bye.